mga naghahanap po ng bagong Giorno ngayong 2026, meron po dito sa Motor Trade Santa Cruz, Laguna. Papakita ko po sana sa inyo yung naunang version nitong Honda Giorno Plus na 125. Pero kadalasan po kasi kapag halimbawang may bagong labas sila, lalo ngayon, model 2026 na, ay halos out of stock na o nauubos na yung mga unang labas. Pero okay lang naman mga ka-riders dahil baswerte pa rin tayo. Dahil itong model 2026 po ng Giorno Plus 125, may mga in-improve din naman po sila. Napansin ko po itong sa harap niya. Dati po kasi parang pure na naka-chrome ito. So ngayon kulay black na po siya dito. Ito naman dati na po itong naka-chrome. At ito pa isa. Dati ito ho ay naka-chrome din, so ngayon black na siya. Bumagay naman, di ba? Dito sa kanyang kabuuang kulay. And then nagkaroon din po ng pagbabago dito sa kanyang seat cover. Ngayon po, two-tone na siya na light brown and dark brown. And then isa pa po, nagkaroon na po ng ilaw dito sa U-Box. May LED na po rito, yan na tama-tama kapag meron tayong hahanapin gamit, lalo na sa gabi. Automatic na siya naiilaw. Pero yung pong size ng kanyang U-Box, bagay malaki na po ito, hindi na nila in-improve. At para ma-highlights nga po, ito modern classic character ng Giorno. Nagkaroon po sila ng 4 na iconic na kulay pa. Una nga po, itong Pearl Jubilee White. Meron din po silang Pearl Retro Blue, Pearl Organic Green, and then Turmeric Yellow. Pagdating naman po sa engine specs, wala naman siyang binago. Ganun pa rin po ito. Naka single cylinder, 4-stroke, 4-valve na po, and then single overhead cam. Liquid cooled na sa cooling system, at ang maganda po dito na andito lang sa ibabaw yung refillat ng coolant. Ayan. Kaya mabilis po tayo makakapag-refill. And then siyempre fuel injected na rin po ang Giorno Plus. At okay lang naman kahit 125cc pa rin siya. Alam nyo sa mahal ng gasolina ngayon, kung gusto nyo makatipid, lagi sa displacement po tayo tumingin, yung mabababa lang ang ating kukunin. And then i-check po natin uli yung kanyang lighting system. Dito po sa headlight, modern ring LED na yung kanyang design, di ba? Nasa gitna yung pinaka DRL. At ang lakas talaga ng dating kapag naka-chrome, di ba? Makakatulong pa po yan sa buga ng liwanag ng ating headlight. Ito naman po sa turning signals, bulb pa rin po. Anyway, ang sabi ko nga po dati, pwede natin paltan to ng LED. Marami na nabibili sa online. Then sa design naman ng kanyang taillight, modern classic talaga. Naka-LED rin po dito sa stoplight taillights, and then bulb pa rin po sa turning signals. Nalimutan ko na yung unang ni-review natin na kung kapareho pa rin sila ng brand ng gulong. Kasi dito po sa model 2026, Duro ang kanyang brand. Siyempre tubeless po yan. At ang size po niya ay 100 by 90 by 12. And then isa pa itong sa mag wheels. Ewan ko lang kung ganito rin po yung kulay nung naunang version. Ito po ay kulay bronze na siyempre mag wheels na po yan. And then syempre pagdating sa braking system, hindi na binabago pa. Single disc na meron pong single piston caliper. And then naka-combi brake system po ang Giorno Plus. So nagtutulong po yung dalawang preno sa harap at dito sa rear.
Okay, dito po sa likod, ang size naman po ng gulong ay nasa 110 by 90 by 12. And then single-sided shock rin po sa kanyang suspension, not adjustable. At naka-drum pa rin po sa kanyang rear brake. Okay lang naman itong drum brake kasi nagtutulong naman sila dahil dun sa kanyang combi braking system. At para sa magandang performance, naka-enhance Smart Power Plus na po ang Giorno Plus. Okay, dito po sa CVT, kita nyo wala po siyang kickstart. And dito po sa kanyang side stand, meron po itong kill switch sensor. Yun pa rin po sa stock na muffler. Same din po dun sa naunang labas. And then plastic po na heat guard na medyo malapad. And then 800 ml po sa kanyang engine oil capacity. Pansin nyo ang haba ng kanyang cap, di ba? Ang bilis na natin makuha. Panalo rin po sa grab bar, ang lapad niya. Oh. Lagyan na lang natin ng rubber para hindi masakit sa kamay. Hindi ko lang alam kung babagay kung maglalagay pa tayo ng top box, ha. Hindi pa ako nakakakita ng may top box na Giorno eh. And then kakaiba yung kanyang footrest, malapad. Although wala siyang rubber, okay lang kasi kakapit na rito dahil sa lapad nga po nitong footrest. Kulay board po, tamang-tama lang yung kanyang lapad. Ang maganda rito, hindi tayo dudulas basta-basta kasi elevated po dito sa gitna eh. And then dito sa pwesto ng ating paa, magaspang yung kanyang floorboard kaya kakapit sa sapatos natin. Buti na lang hindi po dito nakalagay ang battery. Okay, sa kanya pong gas tank na unique, dito po sa harap nakalagay. Kapag po tayo magkakarga, o di ba? Pa sideward yung kanyang pagbubukas kaya hindi makakakuha ng space. And then meron po itong fuel tank capacity na nasa 5.4 liters. At mayroon po itong fuel consumption sa manufacturer's claim, 47 kilometers per 1 liter. About naman po sa top speed, manufacturer's claim, 106 kilometers per hour. And then sa utility hook po dito sa gitna, maganda at foldable po siya. And then meron siyang lock. Kaya kahit tayo ay may isabit na plastic, no worries na malalaglag. Ayan, meron siyang lock. And then yung naman pong pocket dito sa left side, okay, malaki siya mga ka-riders. So, pwesto po ng cellphone, no? Bukod pa po yung space dun sa loob. Then yung kanyang charging port po nandito sa taas. Ayan, bali Type C po siya mga ka-riders, nagsosolo lang. So, ayos to para sa cellphone natin. Ano? Laki pa ng space. And then ito po pala yung itsura ng kanyang remote control. Meron pong dalawang button. Siyempre power button and then yung kanya pong locator. Dito po sa isang kasama niya, ito yung kanyang emergency key. Just in case ma-misplace natin itong remote, ito po ang kailangan nating gamitin. Dito po yan ipapasok, tatanggalin lang po itong cover na to. Then may switch na natin dito sa kanyang ignition. So I suggest paghiwalayin po natin ito. Huwag meron tayong remote control, ibukod po natin to kanyang emergency key para just in case alin ang ma-misplace sa dalawa, mapapatakbo pa rin po natin ang ating motorsiklo. Okay, hindi na po tayo magsusukat ng helmet at obviously naman napakalaki ng kanya pong under seat storage. Ito po talaga ang trademark ng Honda sa storage, lalo sa mga scooter, malalaki po. At ito, mamomonitor natin yung level ng ating coolant. Meron po siya dito window para makakita natin yung level. Sorry mga riders, hindi pa po activated. Pero dun po sa unang review natin, meron po tayo nung kuha ng activation. So siguro check nyo na lang doon. Pero dito naman, ganun pa rin naman po dito sa bagong labas. Nandito po yung button ng select and set. Bali full digital na po ito mga riders. And then sa switches and button, wala naman po na bago. High beam, low beam sign, horn, turning signals. And then dito po sa kabila, meron po siyang idling stop. Ito po yung button na kapag naka-activate, kusa po magsha-shutdown ng ating motorsiklo just in case mapatraffic tayo ng 3 to 5 seconds, tumigil ang ating motor, kusa na siya magsha-shutdown. And then kung kailangan i-start ulit, isang twist lang po, isang pihit sa throttle, start na siya. Meron nga po palang park brake lock itong Giorno Plus. Pag i-unlock, pihitin. Malaking tulong po to lalo't naka downhill, uphill, napatraffic tayo. Kailangan po natin to. And then sa brake lever sa kanan, pareho po silang alloy. Meron po itong curb weight na nasa 116 kilos.
780mm naman po ang seat height. At sa ground clearance, 155mm. With a maximum power of 11.3 horsepower at 8,750 RPM and 11.6 Nm of torque at 5,250 RPM. Para naman po sa updated price, itong si Model 2026 Honda Giorno Plus 125. Ngayon pong May 2, 2026, dito po ito sa Motor Trade Santa Cruz, Laguna. Ang cash price po niya ay nasa 103,890 pesos. And then sa installment po, 5,000 lang po ang kanyang down payment. And then sa 1 year, 10,938 monthly. Sa 2 years po, 6,609 monthly. At sa 3 years naman po ay 5,165 monthly. And then may rebate po silang 200 pesos kapag update po kayo magbayad. So sa mga interesado po at hindi po kayo makapasyal, pwede po kayong bumisit sa kanilang Facebook account na Motor Trade Santa Cruz, Laguna. Tumatanggap din sila ng application through online. Okay, sige po, hanggang dito na lang. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Presyo pang patok, kaya wag nang magatubili. Halika na at bumili kay Motor Trade mo, hinahanap ang motorsiklong mabili. Halika na dito, motor ay garantisado, walang sakit sa ulo. Motor Trade ang motorsiklo mo, ang serbisyo mo sa amin ay laging sigurado. Motor Trade, halika na dito, motor ay garantisado, walang sakit sa ulo. Motor Trade ang motorsiklo mo, ang serbisyo mo sa amin ay laging sigurado.